Pinupuri ka namin, O Diyos. Marapat pa lang po kayong katakutan. Ang pag-ibig niyo, O Diyos, ay kahangahangang tunay. Na ang buto namin sa katawan nung ito yung hugisin sa loob ng bahay bata, kayo na po, kami iyo na pong napapansin. Lumalaki kami roon sa di nalilihim, hindi pa man isinisilang, batid mo na kung ilang taon ang haba ng aming buhay. Salamat, Lord, sa napakagandang umaga na binigay mo sa aming lahat. Sa bawat lalaki at babae, bata matanda na yung dinala sa lugar na ito, dahil alam ko, Diyos, meron kang dakilang layunin sa kanila po mga buhay. Ang papurit pagsamba na ginawa na yung mga anak, Lord, I believe ito'y naging mabangong samyo sa iyo pong harapan. Sa aming lubos na paglapit sa iyo, humihingi kami ng tawad, Panginoon. Linisin niyo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Idamit niyo sa amin, O Diyos, ang damit ng iyong katuwiran at kabanalan. And bless this hour, O God. Bless your words, O God. At Panginoon, patuloy na mabuksan ang isipan at puso ng lahat upang ang salita mo, O Diyos, ay manahan. Salamat po, O God, dahil ang sabi mo, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Lord, ingatan mo lahat ang iyong mga anak habang papunta pa rin po dito sa worship center. I also pray, anoint all the worship services of JA1 Church, the 313 churches sa ngayon, Panginoon, sa buong mundo, O God. Iingatan po ninyo lahat ang iyong mga anak. Anoint all the pastors as they preach your words today and celebrate, O God, the pastor's appreciation. Salamat po. Lord, wag mo hayaan na kami uuwi na hindi namin dala ang tagumpay. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say Amen and Amen and Amen. You may be seated, please. And let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. And let us declare JA1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. That's the J1 culture. Kaya dito po sa church natin ay punong-puno po tayo ng pag-ibig sa isa't isa. And we want always to be a blessing to many people. Praise the Lord. Good morning. Good morning. Bukas na po ang eleksyon. Unexcited ang napakaraming mga barangay nag-aspire ng position sa bawat mga barangay. So some of our brethren ay naipag-pray po natin noong pong Sunday. And some of them naman, mga kaibigan po ng mga members natin ay natumatakbo ng pagkapangulo at konsihal ng barangay chairman, ng SK chairman, at mga councilors din nila. So later on, after the preaching of the word, we're going to pray for them. Okay? Praise the Lord. Tungkulin po natin ipag-pray ang mga tao na kailangan mamuno ng may katapatan sa ating pong bayan, sa ating pong barangay, sa ating pong bansa. Okay, so listen carefully today, and I just want to inform you that some of our international pastors are here. Narito po mga si Rev Mylene and Pastor Jaime from Singapore.
Tumayo nga po kayo. Tumayo nga kayong dalawa. Ayan. Sila po ang in charge ng buong Singapore. Sila mag-asawa. Parehong engineer na at the same time nagsiserve kay Lord as a pastor sa lugar po ng J1 Singapore. Praise God. At nakarating din po ang ating pong isang engineer, pero at the same time siya po ang pastor po natin sa Saskatchewan, buong Saskatchewan, Canada. Pero siya ay nagre-reside sa lugar po ng Regina, si Reverend Sunny Dose. Praise God. At si Pastora Edith, ang kanya pong sweetheart. Praise the Lord. Ayan. So, and of course, sa ibang mga international natin, kung nandiyan po kayo, please let me know so that I could acknowledge you. Praise God. Alright, and mamaya din naman, ang araw pong ito, ang pinaka-Pastor's Appreciation Month. Ipipresent ko po sa inyo ang marami nating mga pastors na punong-puno ng pagmamahal sa Diyos, punong-puno ng paglilingkod sa Panginoon. Ang reason kung bakit napakaraming tao po sa Batangas City, Batangas Province, sa buong Pilipinas ay maraming nabo-born again. At I just want to appreciate them. And we need to appreciate all these pastors. They are a gift from the Lord. So we are going to pray for them. Amen? All right. So let us open our Bible, if you have your Bible with you. At ang ating pong pag-uusapan po ngayon at mensahe ng Diyos para sa atin is about faithful till the end. Yan. Tapat hanggang wakas. Sino po dito ang gusto maging tapat hanggang wakas? Ayan. Alam nyo, ang Word of God, as I told you last Sunday, if you have the words of God, if you are reading the words of God is God's instruction. Therefore, you will have a good direction. Without instruction sa buhay, wala tayong magagawa. Without God's instruction especially, wala din ikaw mararating. Maaring magiging mayaman ka, pero hanggang doon lang yon. You cannot enter into the kingdom of God. It is because you don't have God's instruction. Kaya't nung sinabi ng Lord ito kay Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may carefully observe what was written therein, then you'll become successful and prosperous. So the real success in life and great prosperity, ito'y nakabase lahat sa salita ng Diyos. Maraming mayayaman ngayon, sa tingin natin ay successful, but they don't mind God. I want to tell you, they cannot enter into the kingdom of God. Ang kanilang success ay panlupa at walang kaligtasan. That's why, ang pag-uusapan natin ngayon is about faithful till the end. Sinong gusto maging tapat sa Diyos? Yan. Makinig kayo mabuti. Bakit kailangan mong tapat hanggang wakas? Ang sabi ng Hebrews chapter 3, verse 14. Sabi niya, our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts, in order to make certain that what you hope for will come true. Sa Tagalog, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas. Ang ating panananalig na ating ipinakikita noon, tayo'y unang sumasampalataya. Nung tayo unang sumasampalataya. Ang sabi naman ng Hebrews chapter 6 verse 11 says, for if we are faithful
to the end, trusting God, say trusting God, just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. So God will be the one to bless His words. Ang Kristiyanong pamumuhay ay katulad lamang po ito ng track and field, na yung mga tao ay sumasabay po sila o gustong sumali sa takbuhan at kailangan lahat na nakasali na yon ay makarating sa finish line. May mga nauuna, may mga nauhuli, pero ang pinakamahalaga lagi sa marathon, nakarating ka sa finish line. Now, you will surely win the prize once na nakarating ka sa promised land, sa finish line. Ngayon, sa buhay Kristiyano po natin, mula nung tayo po'y tumanggap kay Jesucristo, nanahan siya sa puso po natin, tayo po ay nangako na susunod sa Kanya. Mula nung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, ang tawag mo sa Kanya ay Lord. Sabi natin muli, Lord. Yan. Ibig sabihin, Panginoon. Dahil siya ang iyong Panginoon, alam mo din na siya ang magliligtas sa iyo. Alam mo din na siya ang magpapala ng buhay mo. Kaya ang ginawa mo noon, Lord, maghari ka sa buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Narinig yan ng Diyos. Hindi yan nakakalimutan ng ating Panginoon. Kaya, sa bawat pagtakbo natin ngayon sa buhay na ito, mayroon namang pagsubok. Ano naman yung pagsubok? Ayaw ni Satanas na ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod mo sa Kanya. Ayaw ni Satanas na magpatuloy ka na maglingkod sa Diyos. Why? Dahil gusto niya nakasama kanyang papuntang impyerno. Naalala ko po, noong nakarampung araw, mayroon po ako minister. Ang tao pong ito ay ilang beses na po siyang inuudyukan na magpakamatay. Magbigti, pero hindi natuloy dahil wala nakitang lubid. Tatalon sa 5 stories building, pero hindi natuloy sapagkat mayroong janitor na dumating. Magpapakasagasa po siya, pero hindi natuloy sapagkat biglang may sumabay sa kanya nung siya ay tatawid. Nagtataka siya. Ano nangyari? At ayaw na niyang mabuhay. Why? Feelings niya, siya ay hindi minamahal ng tao. Alam niyo mga kapatid, nung siya po'y nagpa-pray, nagulat po ako. Nagsimula na ang sumpa sa kanya at yung palang depression niya nagsimula 5 years old. Makinig kayo mabuti. 5 years old. Siya lamang po'y nabuli. At ginawa lamang po siya ng kanyang mga schoolmate ng kasinungalingan. Mula noon, at that age of 5, nabuo yung kanya pong galit. At pumasok sa puso niya, lahat ng mga tao na sa paligid niya, pag-aaway-awayin niya. At the age of 5. Dumating yung panahon na siya'y nag-high school, lahat ng klase ng kasamaan ay gusto niyang gawin. At pinag-aaway niya ang kanya po mga classmates. Dumating ang panahon na pinag-prepare siyang mabuti ng kanya po mga magulang. Nagrebelde din siya sa magulang. Noong nakita niyang pagod na siya, umiyak na, pinagtapat na niya sa kanyang magulang kung ano ang kanyang nararanasan. Kaya ako'y tinawag at nagpa-pray over. Alam niyo,
meron po siyang 3 karga. Yung unang pumasok po sa kanya ay isa pong satanista na nung na-encounter ko ito, ang sabi niya sa akin, panahon na kunin namin siya dahil siya ay 20 years old na. Sabi ko, sino ka? Satanista. Anong pangalan mo? Sinabi niya yung kanyang pangalan. Siya si Raul. Taga saan ka? Taga pusod ng dagat. Sabi ko, paano ka napunta doon? Doon ang aming kaharian. Kasama ko si Satanas. O ano naman ang mission mo dito? Kailan ka nagsimula? 5 taon na. Nung siya 5 taon pa lamang, nasa kanya na ako. Paano ka nakapasok? Dahil sa galit niya. Makinig kayo mabuti. Dahil lang po sa galit. Ang nangyari, ang sabi ko naman sa kay satanista na si Raul, sabi ko, bakit ka sumusunod kay Satanas? Ang sabi niya, binigyan niya ako ng buhay. Anong ibig mong sabihin binigyan ka ng buhay? Patay ka na? Hindi. O paano ka magsasabing binigyan ka ng buhay? Binuhay niya ako. O di patay ka. Isa po palang kaluluwa na nagpakamatay. Sabi ko, ano talaga ikinamatay mo? Tutulungan kita. Sabi ko doon sa kaluluwa na yon. Ang sabi ni Raul, nagpakamatay ako dahil sa ako'y rejected. Paano ka nagpakamatay? Nagbigti. Yun, doon ko nakita, kaya pala gustong magbigti nitong taong ito dahil utos po ni Raul na ang mission niya na tinanggap kay Satanas ay pumatay din ng katulad niya. Nakikinig ba kayo? Alam niyo mga kapatid, alam niyo pinigyan ko ng diin? Ang sabi ko sa kanya, wala kang karapatan na kumuha ng buhay. Ang batang ito ay naihandog siya kay Jesus nung siya bata pa. Pag-aari siya ni Lord at hindi mo siya makukuha. To cut the story short, yung si Raul na yon na satanista, na dinaya ni Satanas, na sinasabing siya binigyan ng buhay, ang sabi ko, kung buhay ka, bakit nanatili ka pa rin sa dilim? Umiyak po yung Raul. Ang sabi niya, hindi ko alam. Yan ang sinasabi ko, dinaya ka ni Satanas. Ang sabi niya, binuhay ako. Gusto ko malaman mo, sabi ko sa kanya, ang kaluluwa ng tao, ang tunay na tao ay kaluluwa. Hindi yan namamatay. Pero pag umalis na siya sa kanyang katawan dahil namatay ang kanyang physical, siya ay mananatiling nasa dilim. Kaya buhay ka nga, pero nasa dilim ka. Umiyak na po yung pong si Raul na yon. Umiyak na siya. Then, sabi ko sa kanya, patutunayan ko sa iyo na ang Panginoon Jesucristo ang liwanag at siya magbibigay ng tunay na buhay sa iyo. Pinatanggap ko siya ngayon kay Jesus. Matapos tanggapin nung Raul na yon, tandaan niyo, si Raul ay kaluluwa na sumali dito sa isang taong ito. Noong napatanggap ko si Raul, nakita kaagad ang liwanag. Nagpasalamat siya. Ang sabi niya, totoo pala na ang Diyos ng pinaglilingkuran ng batang ito ay totoo at Diyos na nagbibigay ng buhay. To cut the story short, nagpaalam na si Raul dahil tinawanan siya ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanya, halika na dito. Sabi niya doon sa katawan na kanya pong sinapian, pasensya ka na dahil naging alipin kita ng 15 taon. Purihin ang Panginoon. Siya po, yung kaluluwa na yon ay taga Romblon na nagpakamatay at sumapi siya doon sa tao na yon. To cut the story short, meron pa rin pong 2 kasama, pinalaya din ng Diyos na buhay. Isang namatay sa cancer, 20 years old din, at yung isa naman po yung nalunod, 20 years old din nung siya namatay. Kaya pala, itong 20 years old na batang ito ay gusto na rin nilang patayin at the age of 20. Ang Diyos ay hindi napayag na ang kanyang mga anak ay mapatay ninuman. May pagsubok man,
Pero ang Diyos na iyong tinatawagan at na nagmamay-ari sa iyo, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Praise the Lord. Yung malungkutin na tao na yon, noon na deliverance, umalis na po yung mga spirit na nasa kanya, sobrang saya na po niya. Nakita ko na yung kanya pong kagandahan na mukha. Sobrang saya na po niya na dati busangot lagi ang kanya pong mukha. Pero praise the Lord, our God is our great deliverer. Say hallelujah. Sabihin natin lahat pagsubok. Ang totoo mga minamahal, dahil sa pananalangin ng kanya po mga magulang, tapos binubomba siya lagi ng words of God, yung pagsubok na yon ay kanya pong napagtagumpayan. Then dumating na rin yung punto sa puso niya na bakit ganito ang buhay ko? Kailangan ko talaga ang Diyos. At nung siya nagpakumbaba, nagpatawad sa mga tao na nanakit sa kanya, humingi din siya ng tawad sa mga tao na nasaktan niya. Ang Diyos na mahabagin ay kumilo sa kanyang buhay, siya ay nakalaya. Huwag kayong magtaka kung bakit napakaraming mga tao ngayon minsan nagpapakamatay. Sino man ang kakilala ninyo na mayroon pong suicidal tendency, mayroon pong umaalipin sa kanila, kailangan lang po nila ang Diyos magpakumbaba, magpa-deliveran sa mga JA1 people at sila po ay lalaya. Amen? Praise God. So mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay laging naririyan. That's why God is also looking for faithful people. Faithfulness and commitment to anything is hard to find. Tandaan niyo po yan. But we, the children of God, the disciples of Jesus, His servants, we are called to persevere regardless of our circumstances. We have a duty and obligation to be faithful to the end. Now, sino po dito nakaranas po ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay? Kaunti lang pala. Okay. Sino po dito ang nakaranas ng iba't ibang pagsubok? Makinig po kayo. Anong nangyayari po ngayon sa ating pong paligid? May pagsubok sa pamilya, may pagsubok sa personal, may pagsubok po sa pag-aaral, may pagsubok sa trabaho, may pagsubok sa business, may pagsubok sa mga kaibigan, may pagsubok sa personal na buhay. Ngayon, mayroon po matinding pagsubok na inyo na naririnig, gera. Ang nagaganap ngayon sa Israel, ang gera ng Hamas at ng Israel, na ngayon ay sumasawsaw ang mga Hezbollah ng mismong Lebanon, na na-alarm ang mga ang bansang Iran, ganun din ang Middle East. At nandito na rin ang US Army support ng Amerika. Ngayon, kumakana na rin ang China at saka ng Russia. Ano ang sabi ng Biblia? Sa mga darating na mga panahon, makakarinig kayo ng mga digmaan laban sa kapwa bansa, kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng lindol, taggutom, persecution, at manlalamig ang pag-ibig ng marami. At pagdating po doon sa verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Ano man ang ligligan sa buhay, part po yan ng upgrading. Say it again, upgrading. Ang bata, ayaw ng magulang na yon ay madapa.
Ngunit hindi maiwasan sa kanyang panimulang paglakad, ilang beses siyang nadarapa, nababangasan, nagagasgasan, etc. Hanggang sa siya matuto na manimbang, hanggang sa makalakad ng maayos at makatakbo at mabuhay ng normal. Ganon din ang pag-aaral mula sa pre-LM hanggang sa elementary, hanggang high school, hanggang college. Lahat ay puro pagsubok. Ano yung ibig sabihin pagsubok? Pagsusulit. Lahat pong yan, mga kapatid, ay part ng upgrading. When it comes to our Christian life, daraan po tayo sa iba't ibang mga klase ng pagsubok. Ngunit yan ay normal. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, yayanigin niya ang mga bagay na mayayanig. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 25 up to 27. Yayanigin ko minsan pa ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. At mayayanig ang mga dapat na mayanig at mananatili ang mga hindi mayayanig. And we belong to the unshakable kingdom. If you belong to Christ, you belong to unshakable kingdom. Ano man ang mangyari sa paligid mo, you will stand firm because God is with you. Yun namang umiiyak at sumusuko kaagad sa paglutas ng bawat mga problema, wala pong mararating ho yun. Yan ang reason kung bakit ang sabi ng Diyos sa book of Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang tao na nagtitiwalang lubos sa kanyang kapwa-tao at ginagawang sandalan ng bisig nito. Ngunit pagpapalain ng Diyos ang sinumang sa Diyos ay umaasa. Kaya if you want to be blessed by the Lord, sa Diyos ka umasa. Huwag ang pangako ng iyong kapwa. Dahil kapag nasira ang pangako niya, baka mawawalan ka ng pag-asa. Sa Diyos ka lamang umasa at may tiyak na mararating ka. Everybody say, my God is alive. One time, tinanong ako ng isang tao, totoo ba ang Diyos, Bishop Art? Ang sabi ko sa kanya, kung hindi totoo ang Diyos, wala ka dito. Why? You are created in the image of God. Sabi ng iba, hindi kaya basta na lamang nagkaroon ng tao, Bishop Art? No. Ang Diyos ay totoo, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis, ikaw ang obra maestra ng Panginoon, therefore, kung walang Diyos, walang tao. Tama ba? May kusa pa ba ako dito? Kung walang Diyos, walang tao. Pero dahil may tao, kaya may Diyos. Kaya kung hindi ka sasampalataya sa Diyos na lumikha sa iyo, wala kang mararating. Ito ngayon ang pangako ng Panginoon. Sa lahat ng taong umaasa sa Kanya, hindi niya iiwanan ni pababayaan man. Yes, ang sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Lamang ang mga tao ay hindi po nakakarating sa kanilang mga goals sa buhay because of their unfaithfulness, because of their wavering faith. Dadaan ang tao sa iba't ibang klase ng pagsubok as I mentioned earlier. Ngunit tatandaan mo, kung may pagsubok, yan ay paraan para ikaw ay lalong maging firm ang iyong pananampalataya. Say hallelujah. Naalala niyo po ba si Apostol Pablo? Ang isang ilustrasyon ko po dito ay si Paul. 2 Timothy chapter 4 verse 6 up to 8. Si Paul nangangaral ng mabuting balita. Pero siya pinersecute, siya ay ikinulong. Ikinulong po siya. Ano ang sabi ngayon ni Pablo kay Timothy? Ang sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon, ang pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya.
Idinugtong pa niya, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Oh, crown of righteousness. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat. Sabi natin lahat. Kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Wow! Si Apostle Paul, nangangaral ng mabuting balita, nakakulong. So bago siya pinugutan ng ulo, mga kapatid, o pinatay, ang sabi niya, alam ko na ako'y mawawala sa mundo. Pero ako'y nananabik. Natatanggapin ko ang korona ng pagiging matuwid. The crown of faithfulness and righteousness. Beloved brothers and sisters, hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa lahat. Sabi mo sa katabi, kasama tayo. Come on. Kaliwat kanan, kasama tayo. Lahat ng tapat sa Diyos, you will receive the crown of life. Hallelujah. The crown of life. Ito pa, ang sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 12, you will receive the crown of life. Kaya sa buhay na ito, may mga pagsubok, pero pag nagtagumpay ka, meron kang gantimpala. Anong sabi niya dito? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yung gantimpala sa buhay yon, the crown of life ang tawag po dyan. Kaya normal ang pagsubok. Sino muli nakaranas ng pagsubok? Oo. May pagsubok man, sa Diyos ka umasa, sapagkat nasa Kanya ang katapusan ng simula. Ang dami nang nakalagay sa Biblia. Naalala niyo si Job? Job chapter 13 verse 15. Job chapter 13 verse 15. Kung hindi ako nagkakamali, si Job, mga kapatid, ay nakaranas na matinding pagsubok. Pero ang sabi niya, anuman ang mangyari, sa Diyos pa rin ako. Hindi ako natatakot kung anuman, kung ako man ay patayin. Mahirapan lamang sa Kanya, ito'y aking usapin. Ang mahirap lamang sa Kanya, ito'y aking usapin. So, alam nyo, ang word po dito ni Job ay baliwala sa Kanya. Ang mahalaga sa Kanya, sa Diyos lang, mayroon siyang Diyos. Yun ay sapat na. Kaya mga kapatid, sapat na may Diyos ka. Ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwanan. Magtatagumpay ka. Umasa ka na ang gantimpala ng Diyos sa iyo habang nasa buhay na ito. Higit pa ang iyong gantimpala kaysa plano mo. Dahil ang plano ng Diyos sa iyo ay higit kaysa sa plano mo. Kaya yung inaasahan mong gantimpala, higit pa dyan ang iyong tatamuhin dahil ang Diyos ang nangako. I am your great rewarder, your great provider. I am your life giver.
Kaya nung nakita ko ito sa Bible, nung sinabi Jesus Christ, I am the living water, I am the bread of life, I am the resurrection, I am the Messiah, I am the way, the truth, and the life, I am the Alpha and the Omega, I am the great I am. Dahil sa sinabi niyang, ako nga, meaning to say, umasa ka sa Kanya ang ibayo mong pagtatagumpay. Inangkin niya, I am. Therefore, they that trust in the Lord will never be disappointed. Romans chapter 10 verse 11, ang nagtitiwala daw sa Kanya, hindi mapapaya. Shout, hallelujah! Praise the Lord. Kaya mga kapatid, how can we be faithful to God even in the midst of tribulation? Ito ngayon ang tanong, paano kami magtatagumpay? Paano tayo magiging tapat sa Diyos sa gitna ng kapighatian? Paano nga ba? Number 1, walk in integrity. Say it again, walk in integrity. Ang sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 20 verse 7. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Ulitin ko muli. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, sino po dito ang mga ama? Raise your hands please. Kung ang ikaw ay ama o ina ka man, namumuhay ka daw sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Patingin naman ang mga kamay ng mga, itaas ang mga kamay ng mga anak. Yan, mga kabataan, tularan mo ang magulang mo. Ano yung tutularan mo sa kanya? Yung magulang mong namumuhay sa katwiran. Wow! Proverbs 10 verse 9. Idinugtong pa ni Pablo, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ang sabi ko, pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas, baluktot, ay malalantad balang araw. Kaya, ang pinag-uusapan natin ay integridad. Walk in integrity. Parents, be a good example to your children. Number 2, ready yourself for suffering. Ihanda mo ang sarili mo sa pagdurusa. Parang pangit yan, Bishop. Pero mo ihanda ko ang sarili ko sa pagdurusa. Makinig. Sadyang may pagsubok. Sabi ng Acts chapter 14 verse 22. Acts 14 verse 22. Sabi ni Pablo, sabi niya, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat. Sabi mo sa katabi mo, panatili kang tapat. Okay. Pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Hindi po tapat sa samahan ng komunista, tapat ng samahan ng durugista. Hindi yun ang tinutukoy ko. Tapat sa samahan ng pananampalataya. Kaya dapat ang mga kabarkada ninyo, lagi ay yung mga in love kay Lord. Dahil kapag ang mga barkada po ninyo ay lasinggero, lasinggera, matutulad din kayo sa kanila. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Kaya mga kapatid, maluwag daw po ang pintuan at daan papuntang impyerno. Makipot daw po ang daan papuntang langit. Pili.
Makipot o maluwag? Yung iba naman, kipot-kipot naman eh. Di na lang tayo sa maluwag. Ayun na nga, ay dulo naman. Dulo pala impyerno. Alam niyo, 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Sabi ni Pablo naman sa mga taga Thessalonica, alam niyo, mahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Kaya mga kapatid, sino man si Satanas at mga demonyo niya at mga kampon niya, wala yang magagawa sa Diyos mo. Manatili ka lang tapat, mawawala sila. That's why, again, sa Matthew 24 verse 11 to 13, daranas kayo ng mga pagsubok, pero ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Sabi mo, ulis katabi mo, manatiling tapat. Yan. Number 3, work faithfully for Christ. Mabuhay ka ng may katapatan sa Diyos. Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 3 verse 3 to 4, ang ganda po nito. Ang sabi niya, pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ulitin ko muli, pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Wow! Ako humahanga sa mga politician na may katapatan sa Diyos. I'll tell you, they will be a blessing to their communities. Ito pala yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya sabi din ng 1 Corinthians chapter 16 verse 13, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, maging handa kayo at magparatag sa iyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Ibig sabihin ng magpakatapang, meaning matatag. Yun, sa iyong pananampalataya. Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa, huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Work faithfully for Christ. Bakit kami naglilingkod sa Diyos? Bakit napakarami mga pastors ngayon na naglilingkod? Na ako'y naglingkod sa Panginoon, gusto ko, bago ako naglingkod, mula na ako'y na-born again, gusto ko lang maging mayaman. At gusto ko pong sumuporta sa misyon. Sumuporta sa mga pastor at mga naglilingkod sa Panginoon. Ngunit hindi ko akalain na ako'y tawagin ng Diyos na maging pastor. Naranasan ko sa buhay na ako'y nagpapastor, ako po'y nagja-jogging para sa umagang-umaga para lamang po marating ko po yung 7 kilometers away, may ipag-pray ko po yung mga taong naroon. Naalala ko na ako'y nasa Victoria, sa lugar po ng Oriental Mindoro. Nandutumbo kami sa Makatok, nakatira. Doon ang church. Then, nagja-jogging ako papunta po ng Minas. Papuntang Bagong Silang para lamang po mapalo up yung mga tao. Namimingwit ng isda para lamang po may pang-ulam.
sakripisyo. Pero dahil nalaman ko ako'y tinawag ng Diyos, ang iniisip ko na lamang, Lord, kung ito po ang buhay ng isang manampalataya, ang mahalaga sa akin, maraming tayo maborn again. Hanggang sa tuwa naman ng mga taong pinapollow up ko. Umaga, pag-aalmusalin ako, patapos ko sila pag-pray, pababaunan po ako ng isang buwig na saging. Sabi ko, Panginoon ko, pagkakabigat naman rin. Kaya nga ako nag-jogging, papunta dito. Tapos ngayon, hindi lamang po yun. May pinadala pa pong buko. Alam po ninyo, sabi ko, Panginoon, maintindihan niyo po ito. Yung buko po, iiwanan ko na lamang din po sa pinapil. Bakit? Kaya nga ako nag-jogging, dadaling ko po yung isang buwig na at ilang, paano ko makakarating sa makatok? E di ako'y katok. Dumating din po yung time. Pupunta naman ako sa lugar ng Nauhan. At ang Bible study ko po doon ay doon po sa tabi ng sementeryo, doon sa may Kalinisan. Biro nyo, barangay Kalinisan, pero doon lahat ang tapunan ng patay. Sementeryo. One time, ang sabi nung kasama ko doon, tayo ay maghuli ng palaka. Dahil tuwing Sabado po, ng hapon, may Bible study po ako doon, at lagi na silang may pasalubong sa akin. Nakaabang po yan, nasa sako, isang malaking bayawak. Kasi yun po'y hinuhuli nila lagi doon sa sementeryo. Ay magaling po akong magluto ho ng bayawak. Ginagatahan ko ho yan, adobo sa gata. Iyon na hinubaran ko sa mga panahong ho yun. Bakit? Missionary walang reklamo. Walang reklamo. Dumating yung time nang uhuli kami ng palaka. May pagkakalaking palaka. Ang bilis pong tumalon. Nung hinabol ko, pumasok po doon po sa isang nicho na bakante. Nung inisip ko din, baka pagpasok ko doon ay matakpan naman. Ay di ako'y nasa loob. Karanasan ho yun. Pagdating po namin doon sa mismong ilog, dahil tabi din po na sementeryo yun, mayroon pong tumulog na, ikik! Ikik! Ganon. Sabi nung kasama ko, Pastor, Brother Art, tayo na po. Sabi ko, ang dami pang palaka. Tayo na po. Bilisan nyo. Ang dami pa nga. Bilisan na ho na yun. Iniwan po ako. Ay, siyempre, iniwan niya ako. Hindi ako sumunod na rin. Pagdating po doon po sa bahay, sabi sa akin, narinig niyo po ba yung ikik? Oo, ibon. Hindi ho, aswang ho yun. Ano? Ganun po. Tapos nagkwento na ho ng mga nakasabit na mga binte na nandoon sa bakod. Sabi ko, totoo yan? Oo. Hindi pa po ako nag-move sa matinding deliverance noon. Eh di ako'y kinabahan din. Sabi ko, ganun ba yun? Yan po'y karanasan. Alam nyo, mga kapatid, sa buhay ng isang pastor, umaasa lang yan sa Diyos. At ang employer namin ay si Lord. At napatunayan ko sa Biblia, sumunod ka lang pala sa Diyos. Hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man. He will bless you. Sa paglilingkod ko, mga minamahal, ang aking po mga leaders ay pinaglulutuan ko po yan. Namamalingki po ako. Pag kulang ang pamalingki, ako'y nagbabike.
Doon po naman sa Manila po ito. Pag medyo may pamasaya ko, bibila ko at mamamalingka ko sa Quiapo. Pero pag kulang, pupunta naman ako sa Paco. Paglulutuan ko ang aking mga leaders. Yun po pala yung mga pagsubok. Ang ganda ko ng trabaho ko po dati. Pero sumunod lang ako kay Lord. Yung pala, pag sumunod ka sa Diyos, hallelujah, you will be blessed and God will bless you all the way. Kaya lahat kayong mga pastors, kaming mga lingkod ng Diyos, mga pastors na nandito ngayon, I appreciate them all. Pastor Sunny, I appreciate you. Isa kang engineer. Iniwan mo ang pagiging inhenyero mo. Naglilingkod ka ngayon sa lugar ng Regina. And the Lord will sustain your needs. And even your children will become super blessed. Pastor Gary, naglilingkod ka kay Lord. Pero never kang pinagkulang ng Diyos. Natapos ang mga anak mo. Ngayon, nasa iba't ibang bansa ang anak mo. Pinagpalang lubos. Akala ninyo ang buhay ng isang pastor ay gloria, maraming pagsubok. Ngunit, hindi namin tinitignan ang pagsubok. Ang tinitignan namin lagi ay ang pangako ng aming pong great employer, si Lord. Bakit maraming tayo na born again sa Batangas? Dumating po ako dito sa Batangas. Nagsimula ko sa ilalim ng puno ng mangga. Pini-persecute. Pagkaraan ng maraming taon, nandiyan kayo, nakaupo sa malamig na lugar. Fully air condition. Na dati pinagtatawanan ng mga pare. At sinasabi, nandiyan ng Antichrist. Art Gonzales ang pangalan. Mayroon silang radio program. Pero pinagpepre ko sila. Bakit? Naniniwala ako, dinala ko ng Diyos sa Batangas para maging lingkod ng Panginoon to harvest many souls. Purihin ng Diyos sa buong probinsya ng Batangas, nalagyan natin ng Jesus, the Anointed One Church. Sa iba't ibang barangay ng Batangas City, puro JA1 Church. Now, the biggest church in the whole region, Jesus, the Anointed One Church. Maraming nabago ang buhay, maraming gumaling, maraming nakalaya. Now, you have a bright future at ikaw yung bunga ng aming pong paglilingkod. Hindi lang ang Bishop Art, kundi ang mga pastors na narito. Sila ang mga katuwang ko kung bakit kayo naabot ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. That's why I appreciate all my pastors. I appreciate them all. At gusto ko rin pong i-appreciate niyo po silang lahat. Wala akong nakita sa Biblia na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay isa sa tinatawag na ng Diyos, huwag kang tumanggi. Mag-serve ka ng may katapatan and God will bless you. Ang daming kwento ang bishop. Kaya that's why, work faithfully for Christ. Number 4, be faithful in prayer. Lagi kang lumuhod, lagi kang mag-pray. Ipag-pray mo mga kapitbahay mo, sila born again, makilala nila ang Panginoon Kristo. Malapit nang dumating ang Panginoon, for your information. Lahat ng signs sa Biblia ay nandiyan na ang kanyang pangalawang pagbabalik. Lahat ng signs ng pagbabalik ni Christ ay nandiyan na. Rapture na lang ang hinihintay natin. Ano yung rapture? Isang kisap mata na lamang na ikaw ay dadagitin ng Diyos at dadali niya doon sa alapaap upang hindi ka matatakan ng 666 sa mundong ito, sa noo at saka sa kamay.
Be faithful till the end. At ito, ang sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 12, verse 12. Ang sabi niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Colossians 4 verse 2. Anong sinabi diyan? Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Learn to pray. Sa lahat na ngayon lang po nakadalo po dito, mga kapatid, hindi aksidente po yan. Kilalin ninyong lubos ang Panginoong Jesucristo. Hindi religion ang kailangan ninyo. Kailangan nyo lang ang relasyon sa Panginoon para kayo maborn again. Dahil ang requirements ng Diyos para makarating sa langit ang tao, you must be born again. As I close, Proverbs 28 verse 20. Ang sabi niya, a faithful man will bound with blessings. Ulitin ko muli, a faithful man will abound with blessings. Ipapakita ng Diyos ang kaibahan ng mga naglilingkod sa Kanya at ng hindi naglilingkod. Sa Tagalog, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ano man ang pagsubok mo sa pamilya mo ngayon, give it to the Lord. Dalawa ang pagsubok. Kung lumalapit ka sa Diyos ng may katapatan, may pagsubok, blessings po ang darating. Ngunit pag mali ang iyong ginagawa, may pagsubok, hindi po pagsubok yan, consequence po yan. Sundin na nating lubos ang ating pong Panginoon. Tumayo mo tayong lahat. Hilingin natin sa Diyos, Lord, I call on your name. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging tapat sa iyo. Asking for your help. Please give me the strength. Awitin natin ang awitin na to na tulad ng panalangin natin sa Diyos. Shall we sing it right now? Hoping for your care. Hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your ways. And call on your name, asking for your help. Please give me the strength. I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live.
Lift up your hands towards heaven. Taas niyo yung kamay. Awitin ito ng may pananampalataya. Hoping for your care. Hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. I need you. Help me, I pray. Break me and mold me. Teach me your Asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live. Yes, ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako, pagkat di mo kaya kung wala ka, Kristo. Kahamagan mo ang buhay ko sa iyo. Maglilingkod sa iyo. For the last time, ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako, pagkat di mo kaya wala ka, Kristo. Kahamagan ako ang buhay ko sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pinakamataas na uri ng trabaho sa buhay. That you are serving your Creator. Ano man din ang pagsubok na mayroon ka ngayon, si Lord ang magpapalakas sa iyo. The more ka nagpapakumbaba, the more kang lumalapit sa Kanya, the more Kanyang pagtatagumpayin. Mga minamahal, give your life completely to your Creator, the one who could give you eternal life, the one who could bless your days, the one who could bless your future until eternity. Yumukok at bumikit, ipato mong kamay mo sa dibdib mo. Sumunod ka sa prayer, gawin mo lang taos sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Ako po'y humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Inaamin ko po, ako'y nagkasala sa iyo. Nagkulang ako sa iyo sa isip, sa mga sinalita at mga nagawa. Patawad po, Panginoon. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Ngayong oras na ito, Lord, pumasok ka sa puso ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Sa iyo ako umaasa
Sasandal ako sa iyo. Nasa iyo ang buhay. Sa iyo lang ako mabubuhay. Baguhin niyo po ako, Panginoon, sa aking masasamang ugali, masasamang bisyo, at mga maling kinagisnan. Lord Jesus, sa iyong mga salita ko mananahan. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihahandog ko ang aking buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan at karapatan maging anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manatili kayong nakayukot, nakapikit, ako na lang mananalangin. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang iyong mga anak. Lord, iba't ibang pagsubok ng iyong mga anak. I pray, Lord, give us all the strength to overcome all kinds of trials, all kinds of temptation. Give us the strength, O God, to overcome all odds of life. I pray, bawat anak mong narito ngayon, pagpalain mo ang kanila pong isipan at puso. Pagpalain mo ang mga mahawakan ng kanilang mga kamay. Pagpalain niyo po, God, ang kanila pong future. Bless all their businesses. Bless all their jobs. Pagpalain niyo din, Panginoon, ang mga estudyante, O Lord. Pagpalain niyo, O God, ang kanilang mga magulang na makatapos ang kanila pong mga anak sa pag-aaral. I also pray, ang wasak na tahanan, buuin niyo po, Panginoon. Pagbuklodin mo na yung pag-ibig ang mga mag-asawa, ang mga anak sa magulang, ang magulang sa anak, at mga magkakapatid, Panginoon. Make them strong and united. Salamat po, Lord. And into your hands, I entrust the lives of these people. I speak healing to all of you. In Jesus' name, pinapadali ko din ng kagalingan sa anumang karamdaman mayroon kayo. I declare this, that you are super blessed. In Jesus' name. Lahat ng anak ng Diyos na matagumpay, magsabi ng Amen and Amen. And amen. Praise the Lord. God richly bless you.